Mga kababayan, kung nakita ninyo sa inyong bank account o sa inyong ATM card ang isang hindi inaasahang halaga, isang deposit na hindi ninyo agad naintindihan kung saan nanggaling, huwag kayong mag-alala at huwag din kayong magpanik. Dahil ngayon, ipapaliwanag namin ang lahat. Bakit may 13,200 piso na lumabas sa ilang SSS at GSIS pensioner accounts? Sino ang makatatanggap? At bakit hindi lahat ay may parehong halaga? Mga kababayan, ang sagot sa mga tanong na ito, narito na. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil baka kayo isa sa mga dapat makinabang dito. Mahal naming mga pensyonado, maligayang pagdating sa inyong pinakamapagkakatiwalaang channel para sa lahat ng update tungkol sa SSS, GSIS at Senior Citizens Benefits dito sa Pilipinas. Kung bago kayo rito, mangyaring mag-subscribe na ngayon at itap ang notification bell para hindi kayo mahuli sa kahit anong importanteng balita at sa inyong mga regular na manunood. Tuloy-tuloy ang pasasalamat namin sa inyong tiwala. Ngayon, taong 2026 na. At sa kabila ng lahat ng hamon na ating pinagdaanan, patuloy na nagbibigay ng pag-asa ang gobyerno sa ating mga kababayang pensyonado. Kaya huwag kayong titigil sa pakikinig. Maaaring ang video na ito ngayon, ito na ang sagot sa inyong dasal. Ito ang hindi alam ng marami. Hindi ito isang error. Hindi ito isang glitch ng sistema. Ang 13,200 piso na lumabas sa ilang pensioner accounts ay resulta ng pinagsama-samang mga adjustment na inaprubahan para sa taong 2026. At ang halagang ito, hindi ito basta-basta. Ito ay kombinasyon ng tatlong bagay. Una, ang ika-13 month pension na hindi pa natatanggap ng ilang pensyonado mula noong nakaraang taon dahil sa mga administrative na backlog at sistema ng verification. Pangalawa, ang Cost of Living Adjustment o COLA na inaprubahan ngayong taon. At pangatlo, para sa ilan, ito ay kasama na ang retroactive na ayuda na napag-iwanan ng sistema. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, para sa isang pensyonado na may basic monthly pension na 4,400 piso, ang ika-13 month ay 4,400 piso. Ang COLA ay 2,400 piso. At ang iba pang adjustment ay maaaring umabot sa 6,400 piso. Kabuuan, 13,200 piso. Malinaw ba? Ito ay hindi isang regalo. Ito ay hindi isang donasyon. Mga kababayan, ito ang inyong karapatan. Ito ang inyong pinaghirapan. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong marinig. Hindi lahat ng pensyonado ay automatikong matatanggap ang eksaktong 13,200 piso. Ang halaga ay nagbabago depende sa inyong monthly pension, sa inyong membership record, at sa inyong kasalukuyang standing sa SSS o GSIS. Para sa mga SSS pensyonado, kung ang inyong basic monthly pension ay 3,000 piso, ang inyong ika-13 month ay 3,000 piso din. Kung may COLA addition na 2,000 piso at may retroactive na 1,500 piso, ang total ay aabot sa 6,500 piso. Hindi 13,200 piso, pero ito pa rin ay malaking tulong. Para naman sa mga GSIS pensyonado, ang halaga ay mas mataas. Dahil ang GSIS ay may sariling computation na nakabatay sa inyong average monthly compensation noong aktibo pa kayo. Kaya ang 13,200 pisong figure na ito, mas karaniwan sa mga GSIS retiree na may monthly pension na 4,000 piso pataas. Mga kababayan, heto ang simpleng paraan para malaman ninyo kung magkano ang inyong inaasahang matanggap. Kunin ninyo ang inyong current monthly pension, i-multiply sa isa. Iyan na ang inyong ika-13 month base. Idagdag ang COLA na inanunsyo para sa inyong bracket. At kung may naiwang retroactive adjustment, iyon ay idagdag pa. Ang kabuuan, iyan ang inyong dapat na matanggap. Kung hindi kayo sigurado, tumawag kayo sa SSS hotline sa 1455 o sa GSIS Contact Center sa 1800-888-7447. Libre ang tawag, huwag kayong mahiyang magtanong. Kayo ang may-ari ng impormasyong iyon. Huwag ninyong palampasin ito. Ito ang isa sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap namin.
bakit mas mababa ang natanggap ko kaysa sa inaasahan ko? Mga kababayan, kung kayo ay may natitirang balance sa inyong SSS o GSIS loan, maaaring may automatic na deduction na nangyari bago pa man mapunta sa inyo ang inyong pension. Ito ay tinatawag na loan offsetting o deduction at ito ay legal, ito ay nakasulat sa inyong membership agreement. Halimbawa, kung ang inyong inaasahang matanggap ay 13,200 piso, pero may 3,500 piso kayong balance sa SSS salary loan o calamity loan. Ang aktual na mapupunta sa inyo ay 9,700 piso lamang. Hindi ito pagnanakaw. Hindi ito error. Ito ay automatic na offsetting. Ganito rin ang nangyayari sa GSIS. Kung may konsolidadong loan, policy loan o emergency loan kayo na hindi pa bayad, ang bahagi ng inyong pension adjustment ay mapupunta sa bayad ng utang na yon. Ito ay automatiko. Hindi na kailangan pang ibawas ng kamay. Ang aming payo, bago pa man kayong magpunta sa bangko o bago kayong magpunta sa SSS o GSIS office, i-check muna ninyo ang inyong loan balance para hindi kayo magulat, para hindi kayo mag-alala ng walang dahilan. Para sa SSS, maaari ninyong tingnan ang inyong My Tuldok SSS account online o tumawag sa 1455. Para sa GSIS, ang eGSIS self-service portal ay available online at may GSIS touch kiosk din sa mga opisina nila sa buong bansa. Ito ang hindi alam ng marami at ito ay kailangan ninyong maunawaan para hindi kayo mabigla. Ang clawback o sa Filipino ay ang pagbawi ay nangyayari kapag natanggap ng pensyonado ang isang halaga na hindi naman talaga nila dapat natanggap. Halimbawa, kung noong nakaraang buwan ay may technical error sa sistema at nalabas ang double payment, ang karagdagang bayad na iyon ay ibibiit muli sa susunod na pension release. Hindi ito bihira. Nagaganap ito, lalo na kapag may bagong sistema o bagong computerized platform ang SSS o GSIS. Kaya kung biglang mas mababa ang inyong pensyon ngayong buwan kaysa dati, huwag kayong agad mag-alala. Suriin muna ang inyong statement, baka may clawback na naganap. Ang offset naman, katulad ng sinabi namin kanina, ito ay ang deduction ng mga natitirang loan balances mula sa inyong pensyon. Legal ito at nakasulat sa batas. Kung pakiramdam ninyo ay may mali sa inyong pensyon, ang tamang hakbang ay pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Magdala ng valid ID ng inyong pension card o ATM at humingi ng statement of account. Mula roon, makikita ninyo ang eksaktong breakdown ng inyong pension at kung may anumang deduction na naganap. Mga kababayan, ang schedule ng pension releases para sa 2026 ay nakabatay sa inyong birthday month at sa inyong pension type. Para sa SSS pensionado na may UMID card o SSS pensioner card linked sa Union Bank o Land Bank, ang monthly pension ay karaniwan na nire-release sa loob ng unang 10 araw ng buwan. Ang mga espesyal na adjustment payments naman tulad ng ika-13 month at COLA arrears ay released sa hiwalay na batch, madalas sa katapusan ng buwan o sa simula ng susunod na buwan. Para sa GSIS pensionado, yung pension ay nire-release sa inyong GSIS UMID card o sa inyong designated bank account. Ang schedule ay nakabatay sa inyong GSIS ID number. Ang mga may ID na nagtatapos sa 1 hanggang 5, karaniwan sa ika-15 ng buwan. Ang mga may ID na nagtatapos sa 6 hanggang 0, karaniwan sa ika-20 hanggang ika-25. Ngunit para sa espesyal na release, tulad ng adjustment payment na pinag-uusapan natin ngayon, ang timeline ay maaaring mag-iba. Ang aming rekomendasyon, i-check ang inyong account bawat 2 araw mula ika-10 ng buwan. Huwag kayong mag-antay ng 1 beses lang. Baka lumabas na pala at hindi pa ninyo alam. May isa pang mahalagang update. Ito ang ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners' Existence. Para sa mga SSS pensionado, ang ACOP ay kailangan gawin 1 beses bawat taon. Kung hindi ninyo ito gagawin, maaaring isuspend ang inyong pensyon. Pansinin ninyo, hindi ito banta. So ito ay proteksyon ng sistema para matiyak na ang mga tumatanggap ng pensyon ay buhay pa at tunay na mga benepisyaryo. Ngayon, sa 2026,
Mas madali na ang ACOP. Maaari na itong gawin online sa pamamagitan ng My SSS app o portal. Pumunta sa settings, piliin ang ACOP at sundin ang mga hakbang. Kailangan ng selfie o face recognition. Simple lang, para sa mga hindi komportable sa online, maaari pa ring pumunta sa SSS branch o sa mga accredited na mabuhay centers sa inyong lugar. Magdala ng valid ID at ng inyong pension card. Para sa GSIS pensyonado, mayroon ding katulad na programa na tinatawag na Pension Alive. Kailangan ding i-update ang inyong existence record para hindi maputol ang pensyon. Ang EGSIS portal ay may feature para dito. Mga kababayan, huwag kayong magpabaya dito. Kahit na dumating ang inyong pensyon ngayong buwan, kung hindi ninyo na i-comply ang ACOP or Pension Alive, baka next month ay hindi na dumating. At ang pag-aayos noon ay mas matagal at mas mahirap. Gawin na ninyo ito ngayon, huwag ipagbukas pa ng bukas. Mga kababayan, ngayon na may malaking amount na inaasahan ng mga pensyonado, lalabas din ang mga mandurukot, lalabas din ang mga manloloko. Ito ang mga dapat ninyong bantayan. Kung may tumawag sa inyo na nagsasabing SSSO GSIS representative sila at kailangan ng inyong OTP o one-time password, ibaba agad ang telepono. Walang SSS o GSIS representative ang hihiling ng OTP sa inyo. Ito ay scam. Kung may nagpadala ng text message na nagsasabi na may special pension release kayo at kailangan ninyong mag-click ng link, huwag kayong mag-click. Ito ay phishing. Ang layunin nito ay kunin ang inyong personal na impormasyon at ang inyong pera. Kung may pumunta sa inyong tahanan na nagsasabing kailangan nilang i-process ang inyong pension on-site, huwag kayong magtiwala kaagad. Tumawag muna sa opisyal na SSS o GSIS hotline para i-verify. And upang pinakamahalagang babala, Huang Kixings magbibigay ng inyong SSS o GSIS number, inyong birthday, inyong address, and lalo na ang inyong ATM PIN sa kahit sino. Kahit na sabihin nilang official sila, kahit na nagdadala sila ng ID, kung may nagbibigay sa inyo ng pera para matulungan kayong maklaim ang inyong pensyon at sasabihin kailangan munang magbayad, ito ay scam. Walang bayad ang pag-claim ng pensyon. Ito ay libre. Ito ay inyong karapatan. Mag-ingat kayo, protektahan ninyo ang inyong pinaghirapan. Mga kababayan, habang hinihintay ninyo ang inyong adjustment payment, ito ang aming mga praktikal na rekomendasyon. Una, i-update ang inyong contact information sa SSS o GSIS, ang inyong cellphone number at email address. Para kung may announcement, matatanggap ninyo agad. Pangalawa, kung wala pa kayong MySSS o EGSIS online account, gawin na ninyo ito. Libre ito. Kailangan lang ng email address at ng inyong SSS o GSIS number. Sa pamamagitan ng online account, makikita ninyo ang inyong pension history, loan balance at mga pending na claims. Pangatlo, mag-ingat sa inyong ATM card. Huwag itong ipahiram. Huwag itong iwan sa lugar na madaling makuha ng iba. At palitan ang inyong PIN kung pakiramdam ninyo ay may nakakakita na nito. Pang-apat, kung nakatira kayong mag-isa o malayo sa SSS o GSIS office, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga kamag-anak o sa inyong barangay. Ang DSWD at maraming LGU ay may mga programa para tulungan ang mga senior citizen sa pag-access ng kanilang mga benepisyo. Panlima, i-verify ang lahat ng impormasyon mula sa opisyal na sources lamang. Ang website ng SSS ay www.tuldokSSS.gov.ph. Ang GSIS ay www.tuldokgsis.gov.ph. Ang mga ito ang tanging opisyal na websites. Huwag magtiwala sa mga Facebook page o YouTube channel na nagmamagandang loob pero hindi opisyal. Mga kababayan, sa bawat sentimo ng inyong pensyon, nandoon ang inyong pagod, nandoon ang inyong mga taon ng serbisyo. Nandoon ang inyong katapatan and sa inyong trabaho, sa inyong pamilya at sa bansang ito. Hindi kayo nagtrabaho ng matagal para mapabayaan. Hindi kayo nagbayad ng kontribusyon ng maraming taon para kalimutan. Ang inyong pensyon ay hindi tulong. Ito ay kabayaran. Ito ay inyong buwis sa trabaho na ibinalik sa inyo ng sistema. Kaya kung may araw na mabagal ang proseso, huwag kayong susuko. Kung may araw na hindi darating ang inaasahan,
Huwag kayong titigil sa pagtatanong. Kayo ay may karapatang magtanong. Kayo ay may karapatang malaman. At kayo ay may karapatang makatanggap ng tamang halaga sa tamang oras. Ito ang mensahe na nais naming iparating sa bawat isa sa inyo ngayon. Hindi kayo mag-iisa. Libo-libo ang inyong mga kapwa pensyonado sa buong bansa na naghihintay rin, na nagtanong rin, at napatuloy na lumalaban para sa kanilang mga karapatan. Kasama ninyo sila at kasama ninyo kami. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kakilala, sa inyong mga katrabaho noon, sa inyong mga kasamahan na pensyonado rin. Maaring maraming nakikinig ngayon na hindi pa nalalaman ang impormasyong ito. Ang isang share mula sa inyo, maaaring malaking pagbabago sa buhay ng isa pang pensyonado. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, ngayon na ang tamang oras. I-click ang subscribe button. I-tap ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na mahalagang update at maniniwala kami, marami pa itong darating ngayong 2026. Ang inyong tiwala sa amin, ito ang nagbibigay sa amin ng lakas para magpatuloy. Maraming salamat mga kababayan, ingatan ninyo ang inyong kalusugan, ingatan ninyo ang inyong mga karapatan, at lagi ninyong tandaan, ang inyong pensyon ay inyong karapatan, hindi palimos. Hanggang sa susunod na video, maging ligtas kayo, malusog kayo at patuloy kayong mag-abang ng mga update rito. Maraming salamat po.